Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, the rest of 2025. Anong possible mangyari? So we have three groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. So lalagay ko sa comment yung timestamp. Click mo lang yung timestamp. Diretso ka sa reading natin. So this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. And thank you everyone for watching the video. Maraming salamat sa panonood ng video natin. Sana makuha mo messages na para sa'yo sa reading na to. Siyempre, gagawin ko yung best ko na ma-channel ang messages na para sa'yo. And if ngayon ka lang napunta sa channel ko, definitely, welcome ka dito. Yes, everyone's welcome. Yes. Welcome ka dito. Hit like and subscribe and comment as well kung saan part nag-resonate sa'yo reading natin. And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo na ako sa email lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you, Lalisa Superstars, sa support niyo sa channel ko. Thank you so much sa inyong lahat. Yan. So I think all good na tayo. Excited ako eh. We can start the reading now. Pwede ka manood ng more than one group. Pwede naman. Kung gusto mo panoorin lahat, ako super thank you ako doon. Ang haba video ah. Pero pag panoorin mo lahat, pwede naman. Grabe, pag napanood mo lahat, lagay mo ah. Basahin ko. Comment ako. Ipangiti ko lang kayo. Or we can start the reading now. I'll start with you, group number 1. Thank you everyone for being here, and I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading group 1. So back tayo sa topic. The rest of 2025. So dito, ano yung highlight sa natitirang 5 buwan? Mamarka sa isip mo. Dito, ano yung focus mo? Dito, ano yung mga unexpected blessings? Yan. Mga blessings na hindi mo expect, hindi mo inaakala darating. Dito, sino yung pinaka-importanting tao makakatulong sa'yo sa natitirang mga buwan, or sino yung focus person, sino yung mahalagang person na yon na bibigyan mo ng atensyon, or yung pinaka-importanting tao. Ito mo lang sabihin, unforgettable person na pwedeng kilala mo na, makikilala mo. Dito, ano yung possible challenge? Anong highlight? Ano yung aangat sa mga natitirang buwan? Pwede kang magkaroon ng new relationship kung single ka na mahabang panahon. Magkakaroon ka ng bagong karelasyon. Kasi general reading to. So, you have to use your intuition. So, pwede magkaroon ka ng new relationship, bagong karelasyon. Pwede rin, kung may asawa ka na, King and Queen of Swords, matagal kayo naghihintay ng baby, na pwede ka magkaroon ng baby. Kung very spiritual ka na person, then ma-activate yung gift mo. Finally, makakapag-channeling ka na
Yes, magkakaroon ka ng paraan mag-channel para to sa mga kapwa ko na tarot readers. Love ko kayo eh. Oh, thank you sa panonood ah. Pagpila kita. So mapag-channel ka na. I-active ka sa channeling. Sa natitirang 5 buwan. Yes. Kung very creative ka naman na person, lalabas ang creativity mo, ma-inspire ka ng todo. Yes. Pwedeng dahil sa new relationship. O, balik lang sa new relationship. Ako hindi ko pipiliin tong group 1 na to. Papagpila kita. Sa ibang group ako pipili. New relationship dito. Papagpila kita. Kung naman nahirapan ka sa katawan, healing. Healing, finally. Makapag-healing ka na. Yes. Healing para sa'yo. Kung meron ka lang nararamdaman, meron kang pinagdadaanan sa physical, healing. Bigay ko na sa'yo. Overflowing joy. Yeah. Overflowing joy. Kung joy ang pangalan mo, dito ka. Dito ka. Yung kung may karelasyon ka, then overflowing joy. Mas maging masaya kayo ng partner mo. So, more sa natitirang 5 buwan, magkakaroon ka na tinatawag ng emotional satisfaction. Satisfaction. Pag in love talaga, nakasmile palagi. Ano pag in love, lagi yung masaya talaga. Sa umpisa, syempre. Diba? So, yung highlights, pwedeng animas sa mga binanggit ko. Highlights yon. Yung sa second position, anong focus mo? Ang focus mo pag-solve ng mga problema. Isa-isa. Ito yung ayoko na ng mga problema na to. Tapos na to. Pakiramdam ko, marami sa problema mo isa-solve mo sa natitirang 5 buwan. And maraming tutulong sa'yo sa pag-solve ng problems mo. So, ang focus mo dito, paghahanap ng mga tamang tao na tutulong sa'yo, community, support group, more siya maraming tao. So, pwede mag-focus ka sa pag-join sa mga activities, yan, pagsali sa mga grupo, active, nagpa-participate. Kung estudyante ka, then active ka sa school, nakikisama, pwedeng very active ka talaga sa natitira ni 5 buwan, marami kang ginagawa, sumasali ka activities, pwede activities na sports related. Dahil ito kasi 5 source, cardinal competition. So, pwede active ka sa competition, maraming tao. Kung isa kang tao na nag-create ng content, then ang focus mo, more i-build mo yung community, padamihin mo yung mga followers or subscribers, or yung mga taong nakikinig sa'yo, audience. More sa mga tao. Mag-build ng connection and patatagin na relasyon. So, magkakaroon ka ng mga achievements. Marami ka achievements. Pwede rin ito sa promotion. Pwede ma-promote ka na. Mag-handle ka na maraming tao. Mag-focus mo. Pwedeng career and pwedeng mga tao. Pag-build ng personal connection. Pag-grow ng social media accounts. Ngayon dito sa number 3, sa gitna, ano yung unexpected blessing? Kung sasali ka sa competition, di mo expect mananalo ka. Kung sasali ka sa competition, pwede ka manalo ng grand prize. Expect na agad ako. Babalikan mo ko. Pagtila kita. Biro lang yan. Kung gusto mong bigyan ng donation, pag nanalo ka, thank you. Thank you na ako Then ito, pwede din na unexpected blessing. Magkakaroon ka ng para siyang support. Alam mo yun, para siyang unexpected na support na ibibigay sa'yo, like investor or pocket money. Kung ano mamiling mo sa'yo, pakaalis ka, bigyan ka ng pocket money. Pwede din siya na manalo ka talaga, unexpectedly, hindi mo expect. Wala kang masyado expectation dahil lang dito sa strong, kung ano man to strong na to. Ano kaya to? Strong, basta strong na to. Nanalo ka.
Strength kasi yan So, meaning, pwede siyang strength o lakas sa katawan. Let's say, nag-compete ka, palakasan ng katawan, malakas sa katawan mo, nanalo ka. Unexpectedly, nanalo ka. Kasi lumalabas ng 5 of Wands, 5 of Swords, card yung competition. So, yung unexpected blessing na darating sa'yo is dahil sa isang competition na sumali ka. Sa loob ng 5 months, abang-abang na tayo ng mga sasalihan. Yan. Isa pang possibility, magkaroon ka ng leverage. Ano meaning nito? Like, let's say, content creator ka. Nagkaroon ka ng leverage. Pinost mo yung video mo sa isang social media app. Kasi leverage yun. And bigla siya naging viral. Pwede ka magkaroon ng viral video. Pwede yung viral video may kasamang pet. Naku, wala akong pet. Pwede magkaroon ka ng viral video kasama ang isang pet. Hindi ko nakakaalam. Ako yung pet mo magkakaroon viral video. Wala siya big money coming. Big win. Yung mga ganun. Big money is coming. Malaki siya. Sobrang laki. I-claim mo. Kung may binibenta ka lupa, unexpectedly, pwede mabenta nyo na yung lupa na binibenta nyo. Kung ikaw naman ang buyer, unexpectedly makakuha ka na ng lupa na gusto mong bilhin. Pwede makakuha ka ng money galing sa mana, pamana. Pinamana sa'yo. Mga something lang yung pag-isipan mo. Ngayon, kung nahirapan ka maglakad, unexpected blessing, makalakad ka na ng maayos. And kung strength card kasi ito kung meron kang pinagpipray na healing para sa taong mahal mo, then yun ang miracle mo sa susunod ng mga buwan. Dito, sino yung pinaka-importanting person? Marami sa yung mother mo. Mother. Makakatulong sa mother mo. Pwedeng motherly advice. Pwede magkaroon ka ng mentor. Si Empress. Si Empress is a very loving energy. So, para, kung ikaw to, bigong-bigo ka, ayan siya, darating siya. Para tulungan ka. So, ang importanteng tao sa life mo is sa feminine. Pwede siyang mother, pwede siyang auntie, pwede siyang, kung lalaki ka, girlfriend mo na mismo, kung lalaki ka, asawa mong babae. Ngayon, kung sa mga girls naman, pwede siyang BFF, best friend mong babae. Pwede siyang older sister. More lang siya para older. Older sa'yo. More feminine na mas mature sa'yo. So, pwede siyang mentor. Mas strong feminine. Importante sa'yo, para siyang lucky charm mo. Para siyang nagbibigay sa'yo ng support, blessings, and sa pamamagitan niya, sa tulong niya, sa support niya, nagkakaroon ng linaw yung mga plano mo sa buhay. Ngayon, kung kilala mo na siya, pag-aralan mabuti. Ano yung pinaka-possible na mga problem na darating? May issue sa nakaraan na hanggang ngayon nandito pa rin. So, pwede yung ex na gusto magpaliwanag sa'yo kahit too late na. Kasi meron ka na new relationship. Babalik tayo dito. Meron ka na new relationship. Pabalik-balik na. Tingin ko, may mga tao sa nakaraan na pinipilit kang makausap. May mga tao sa nakaraan na pinipilit agawin na attention mo. Kumbaga, tinatanggal ka sa focus. Kung nagpapapromote ka, pwedeng isang problem is marami kang competition sa promotion. Medyo competitive sa work. Mataas ang level ng competition. Yung mga bagay na pwede mong harapin sa natitirang 5 buwan. More lang siya. Competition sa work, competition sa ginagawa, pwede din siyang competition sa partner, may competition sa taong love mo, and kailangan mag-compete, parang feeling mo kailangan mag-compete, kailangan mo talunin mga competition mo, parang doon siya nang gagaling. Pwede din siya konektado dito sa mga big wins mo dito. Kasi dito, competition so meaning, kung magko-compete ka talaga, yun yung mga bagay na haharapin mo sa natitirang 5 buwan. Pwede mag-prepare ka para sa competition. Kailangan mo si King of Swords
as your teacher, tutulungan ka niya. Alin din ito, kung magko-compete ka, naghahanap ka ng mentor, naghahanap ka ng tao makakapagbigay sa'yo ng gabay. Yan, parang magko-coach sa'yo. Parang siyang coach, parang siyang teacher. Pwede siya din maging problem mo kung nag-aaral ka, medyo nahirapan ka sa pag-aaral, kailangan mo talaga ng magtuturo sa'yo. Like, mag-guide sa'yo sa pag-aaral. Kailangan mo mag-aaral mabuti. Kung estudyante ka pa. More lang siya sa competition. Mataas ang level ng competition. So, yung competition, pwede siyang manggaling kung saan-saan. Like, kung nasa social media ka, feeling mo dami mong competition. Parang, ang hirap makita. Yun yung nagiging issue mo. Kung naman nagbebenta ka, feeling mo ang daming competition. Promotion, delight, souvenir, tatanggap ka regalo. May regalo sa'yo si God. Para makabounce pa ka na. Makabangon ka na. Yan, pray ka lang. Yes. Kung yung pinagpe-pray mo, pinagdadasal mo. May pinagdadasal ka dito. Pwede makuha mo yung pinagdadasal mo. Kasi sabi ko, diba? May aso. May dog. Ngayon, kung wala ka pang pet, baka magkaroon ka na ng pet. AGM. Parang GMA, no? Parang GMA. AGM. Bag-aralan. Kung nag-start yung pangalan mo sa mga letters na to, big sign na yon. Okay, maganda nga ako ng advice para sa'yo. Bigyan kita na nakikita ko sa reading mo, group number 1. Thank you sa panonood ng video natin. And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Tinatin to payo sa'yo. My capacity to tune in to the energy of love. Give me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Parang 5 words: energy, love, words, compassion, power. So itong mga words na to, sa natitirang 5 buwan. Energy for August. Love for September. September pala darating. Love, September. October, words. Yan, words of affirmation, mga words. And then, November, compassion. And December, power. So, yung dulo, power. Makuha mo yung power. So, yung mga salita na yun, energy, love, words, compassion, power. Let me know na lang sa comment sa part nag-resonate sa reading natin. And thank you Group 1 for watching the video. I'll see you again on our future readings. Namaste. Welcome to Reading Group 2. Subak tayo sa topic. The rest of 2025. Ano yung possible mangyari? So this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. So kumakay dito ng mga cards. Ito, ano highlights?
ng mga natitirang buwan, ano yung aangat? Highlights. Dito, ano yung focus mo? Saka nakafocus sa mga natitirang buwan. Ano yung priorities mo? Sa natitirang mga buwan ng taon na to. Sa gitna, unexpected na blessings na darating. Dito, sino yung importanteng tao sa'yo? Dito sa huli, dito, ano yung mga issues, mga challenges, mga problemang pwede mong harapin? Mga problema kakaharapin mo. Highlights. Anong umaangat? Success. So, pwede ka maging successful sa natitirang 5 buwan. May hit kang milestone, makilala ka, maging famous sa community, sa work, or famous na talaga, makilala ka. Magkaroon ka ng pangalan, makilala yung personal brand mo. Tumatak sa isip ng tao yung personal brand mo. Yung tagline mo, pwede magkaroon ka ng increase sa sweldo. Libre. Ay, mapinin ko, pag nanalo ka, manlilibre ka. Kinukuha mo yung pinapangarap mo, mamumudmud ka ng pera. Grabe. Share yung blessings. Masarap talaga mamigay pag maraming pera, diba? Overflow. Siyempre, hindi ka masyado kabado. Pwede meron ka talagang big celebration. Ano mo yun? Parang, let's say, big birthday celebration. Kung may anak ka, baka big celebration ng anak mo. Pwedeng homecoming, reunion, and sponsor ka. Pwede mag-sponsor ka ng big event. Yung possibility. Or maimbitahan ka sa isang grand opening, mga grand celebration, mga big events. And pwede manalo ka ng prize doon. Pwede makatanggap ka doon. Mabigyan ka doon ng souvenir. Kung ano man. Kahit ako lang maging successful ka, makikilala ka, gaganda yung takbo ng career mo. Kung nag-work ka, magkaka-increase ka sa sweldo, pwede mas mapalapit ka sa mga tamang tao, makamit ka ng mga tao na makakatulong talaga sa'yo. Makakapasok ka sa magagandang grupo. Kung naman, gusto mo nang pakasal, pwede rin. Walk the aisle ka na. Kakasal ka na. Sino to? Kakasal ka na, iiwan na ako, nag-iisa. Sino nagpapakasal? Napakasal ka na ba? Ano mo, piling ko pag kinasal ka ba, may umiiyak pag kinasal ka, ha? Si King of Wands yun. Ayan, o. So, kataulo ni King of Wands. Pwede, kung matagal mo ng pangarap ikasal, pwede ito na yung pagkakataon mo magpakasal. Pakasal ka na. Sabi ng cards. Pwede manalo ka. This is your moment. Ngayon, dito sa pangalawa, ano focus area mo? Pwede focus mo, love. I-level up ang connection. So, kung mayroon kang situationship, ang focus mo, i-level up siya. So, kung nandun ka sa mga relationship na walang label, situationship, then, yun ang focus mo. I-level up siya. Pwede mag-level up talaga kayo. Like, maging official. Officially kayo na. Focus mo, love and friendship. Magbigay ng time sa mga importanteng tao sa life mo. Ang focus mo sa love and friendship. Hindi siya community, more mga inner circle, yung nasa loob. Yung mga taong close sa'yo. So, nandun focus mo. Patatagin yon. Pwede pinipili mo talaga yung mga tao sa inner circle mo. Pinipili mo na talaga yung mga kaibigan mo. Meaning, pinifilter mo talaga. Pwede kasi napag-aralan mo na, nung 7 months na una, yung first 7 months ng taon na to, nakita mo na kung sino yung mga taong tumalikod sa'yo. So, nung na-bless ka, alam mo na bilang lang sa daliri kung sino yung nag-stay sa buhay mo. Para sila lang yung deserve na mag-celebrate kasama ka. Dito sa gitna, ano unexpected blessing? Tingin ko kasi may pera ka na, meron ka ng kakayanan, mag-travel, makakapasyal ka na, punta ka sa magagandang places. Pwede din solo travel. Unexpectedly, mag-solo travel ka. Unexpected, kakaroon kang pagkakataon na sumali sa mga outdoor activities na matagal mo ng pangarap. Like mag-hiking,
mountain climbing, mga extreme, or makapunta sa malalayong lugar na hindi mo naman talaga nabibisita. Pwedeng bibisita ka sa isang probinsya, malayo. Sasakay to ng barko. Iba naman sa inyo, pwedeng overseas travel. Like, uuwi ka, mabakasyon ka sa Pilipinas, or aalis ka, pupunta ka sa ibang bansa. Masya travel. Unexpected, makapag-travel ka. Magagandang places sa mapupuntahan mo. And marami ka doon makikilala din mga tao. Unexpected blessing dahil sa galing mo sa communication. Mas magkakaroon ka ng edge, alam mo yan. Pwede makilala ka sa galing mo sa pagsasalita, communication, pagsusulat. Kung writer ka, i-claim mo, reading mo to. Unexpected, pwede yung librong pinablish mo is mabenta. More siya sa pagsusulat, pagsasalita, communication. Pag-aralan. Para magkakaroon ka ng blessing dahil sa galing mo sa communication. Gagawa ka sa sarili mong pangalan. Magiging kang leader. Unexpected na gusto ng mga taong sundan ka. Sundan yung mga sinasabi mo. More siya sumunod sa'yo. Kasi nangangarap ka ng partner na fam, pwede rin. Unexpected, makamit ka ng person na foreigner na makakatulong sa'yo financially. Makakatulong din sa'yo makapag-travel. Yung kung naghihintay ka ng visa, passport, mga ganung bagay, unexpected, makukuha mo na siya. Pwede siyang tourist visa or any type ng visa, mga legal documents. More siya konektado sa pag-travel. Pwede na ma-approve ka na nun. Sa natitirang 5 buwan. Kung residency, then i-check mo, i-claim mo. Kung meron kang gusto mabiling property, pwede mo i-claim mo, kukuha mo na yung property na yon. Kung nagtatayo kang business, then yes then. Yes ako kung balak magtayo ng negosyo. Unexpected blessing, makapag-open ka na ng sarili mong business. Kasi nagkapera ka dito. Dito siya nanggaling eh. Pero dito, sino yung importanteng tao sa life mo? Mayroon kang crush na person. Pwede din siya yung person love mo. Importante person sa life mo yung tao unang pumasok sa isip mo pagkasabi ko nun. Siya ang importanteng person sa life mo. Sino yung una mong naisip? Pwede sa siyang leader, sa siyang visionary, sa siyang tao malakas ang loob. Pwede yung taga malayo or malayo ang napuntahan niya. Pwede may siya mag-travel, or magaling talaga siya sa pagiging leader. Or leader siya. So yung importanteng tao sa life mo is a leader. Or pwede siyang taong crush mo or love mo. Siya yung importanteng tao sa life mo. Matulungan ka niya sa planning, sa paggawa ng mga projects. Ngayon kung estudyante ka, then siya yung taong laging tumutulong sa'yo sa paggawa ng projects. Ngayon, kung nasa opisina, siya yung taong laging tumutulong sa'yo sa office. Siya yung parang confident. Taong tumutulong sa'yo. More masculine ang dating niya. More masculine ang energy. More lalaki. Yung energy lang, more masculine. Pwede din siyang tatay mo. Dito, ano yung possible naging problema? Mga haharapin mo. King of Wands yan, pwede magkaroon ka ng imposter syndrome. So, meaning kung bago-bago ka lang sa social media, pwede magkaroon ka issues sa confidence, pag nahirapan ka sa mga haters, yan, and judgment ng ibang tao, pag nababother ka sa mga negative na naririnig mo. King of Wands, pwede din to takot kung nagbi-business ka, and takot na mag-fail. Takot na, what if mag-fail ako or mawala lahat ng blessing ko? Yun yung mga challenges na harapin mo. Pwede din to kung nag-business ka na dati, hindi naging matagumpay, and nag-start ka ulit ng panibagong negosyo. Pwede din to na mga kakaharapin mo, yung mga multo na nakaraan. Si King of Wands, multo na nakaraan. Pwede din siyang tao na hindi talaga matanggal sa isip mo.
Pwede siyang love mo na person na dinidistract ka sa goals mo. Ano yung parang obsession? Pwede kang ma-obsess sa isang king of wands. Yun yung maging problema mo. Kaya ka na matinding obsession sa isang tao na ayaw mo naman talaga. Na pinipilit mo naman siyang kalimutan. Kasi parang nandun yung energy niya. Hindi maging challenge mo yan Spiritually, feeling mo attached ka sa isang tao. So yung problem mo sa taon na to, more obsessive love. Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here with you? Obsession, obsessive, passionate, fiery, love. I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. Feeling ko lang, isa sa challenge mo is parang meron kang taong mahal na mahal. Hindi mo kailangang ikasal. Pwede engagement. Pwede. Renewal of vows. Mga ganon. Pero kung gusto mo ikasal talaga, i-claim mo. Magkakaroon ka pa ng sasakyan. Kaya makakapunta ka sa malayo. Manalo ka sa sasakyan Yan. Gusto mo ma-promote? Yan, damo trabaho. Overloaded. Very busy ka sa natitirang mga buwan. Possible. Bibigyan kita ng card Magkad tayo. Let me know na lang sa feedback kung saan part nag-resonate sa'yo ang reading natin. Ano gusto mo ng personal card reading? Let me know. Message mo na ako sa email ko nalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko Nalisa Tarot. Child of the cosmos, the intelligence of the universe lies within you. Mga talent and skills mo na matagal na nandun, mas magagamit mo na siya. Kapag lalabas yung genius na ikaw sa natitirang 5 buwan. And dahil dyan, possible marami sa mga big goals mo, ma-check talaga. Magiging very busy ka lang talaga. Ngayon, kung alin sa mga binanggit ko nag-resonate ka, you have to use your intuition. Bigyan na kita na nakikita ko sa mga cards na to. Pwede din itong connected sa social media kasi page of swords na sa reading. So, kung dati feeling mo hindi ka napapansin sa social media, pwede ito yung pagkakataon mo. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future readings. Namaste. Welcome to Reading Group 3 sa Baklay sa Topic, the rest of 2025. Anong mangyayari? So, kumatay ng mga cards para sa'yo. Dito, highlights. Dito, ano yung focus mo sa natitirang 5 buwan? Saan ka nakatingin? Ano yung unexpected blessings? Sino yung pinakamahalagang tao sa life mo? Or darating sa natitirang buwan ng 2025? And yung huli, ano yung mga challenges na pagdadaanan mo? So this is a general tarot card reading. You have to use your intuition. So, anong highlights? Makakaalis ka na sa masalimuot na sitwasyon. Pwedeng lilipat ka ng trabaho, nakalipat ka ng trabaho, lumipat ka ng lokasyon. More lang siya paglipat. Pag nakita ko mga nights, nakita ko siya travel. Pwede din siyang hero.
May tao galing sa malayo mag-save sa'yo. Kung ano meaning nun. Pwede may tao na bibisita sa'yo, may tao na sasamahan ka sa matinding mga pagsubok na kinakaharap mo. Pwede din siya pagkakataon na makaalis sa mahirap na sitwasyon. So parang yung highlights ng natitirang buwan, makakaalis ka sa isang mahirap na sitwasyon. Makakalipat ka. Magbabago. May pagbabago sa nangyari sa buhay mo. Kung konektado to sa trabaho, pwede nagpalit ka ng trabaho, na-relocate. Kung naman sa personal, pwedeng nagkaroon ka ng bagong crush. Nagpalit ka ng crush, pwede. Pwede din bagong karelasyon, pwede. Or, meron kang pinuntahan na lugar na matagal mo nang gusto mapuntahan. Ang highlights na parang may pagbabago sa buhay mo. Pwede din maging highlights ng natitirang 5 buwan. Magkaroon ka ng bagong tirahan, bagong sasakyan, may something ng bago. Ang Five of Pentacles parang nahihirapan na. Nakita ko siya yung mga mahirap na pagsubok sa buhay. Possible maisip mo din dito na kaya mo isave ang sarili mo sa mahirap na sitwasyon. Kaya mo makaalis. Kung nangangarap ka makapag-abroad, then claim mo, makakaalis ka na. Para sa pamilya mo, makapag-ibang bansa ka na rin. Anong focus mo? Pwede focus mo mag-asikaso mga papeles. Justice card na yan. So kung may mga inaasikaso kang mga papeles, meron kang sinimulan na negosyo, daling napaka-busy mo sa natitirang 5 buwan, naayos mo yung financial talaga. Sa iba, nagbabayad ng utang, pwede. More focus ka sa paglilinis ng mga problema. Ito talaga, inaayos mo lahat. So, pwede din kung nagbebenta ka ng property, nag-aasikaso ka ng mga papeles, kung meron kang mga bagay sa nakaraan na hindi natapos, unfinished na mga businesses, tinatapos mo na yan. Kung binenta mo yung business mo, inaayos mo yung pag-transfer, pwede din itong transfer ng property, transfer ng ownership, meron lang siya mga papeles, mga importanteng dokumento. Yung pag-aralan, bakit? Bakit ka kaya mag-aasikaso ng mga importanteng documents? Kung meron ka mga importanteng gagawin sa natitirang 5 buwan, makakatulong sa'yo mag-umpisa na mag-asikaso. Kung balak mo mag-ibang bansa next year, then mag-asikaso na ng mga kakailanganin. So, makabuti sa'yo kumuha ng mga passport. Baka alis ka. Pwede din itong pag-asikaso ng mga entrance. So, kung mag-exam ka, or papasok ka sa isang university, medyo busy ka sa pag-asikaso. More lang siya mga dokumento, mga papeles, mga legal, pwede din settlement. Pwede din siya na inaayos mo yung mga problema konektado sa financial. Ang focus mo, more kaperahan, pag-ayos ng mga problema, mga papeles. Kung busy ka sa online, pwede ito yung nasikaso mo yung mga monetization, mga IDs, mga bagay na yun, na konektado sa pagkakaperahan. Five of Cups card na ng parang separation. Ngayon, pwedeng sa iba, pwedeng nadaan ka sa proseso, like divorce, or inaayos mo yung sa separation. Pwede siyang separation pay sa dating company. Pwedeng something sa salitang separation. Kung mga sweldo mo itong hindi nakuha, claim mo na maasikaso mo na to. Mababawi mo na yun. Kasi tagal mo na naghintay Claim mo makakarating na sa'yo yung mga bagay na matagal mo nang hinihintay. Konektado to sa kaperahan. Focus mo, kaperahan, pag-asikaso ng mga papeles. Ngayon, pagtatanggap ka malaking pera, kailangan mo talaga ng mga ID. Paano mo i-claim ang pera mo? Mag-asikaso ka ng papeles. Kulit ko, no?
Baka lawyer ka. Kung lawyer ka, hindi mo asikasuhan. Sa gitna, unexpected na mga blessing. Unexpected blessing. Pwede ma-recognize ka sa trabaho, magka-award. Possible din, makita mo yung dalawang importanteng tao sa buhay mo. Mas marami kang nagagawa. Pakiramdam mo parang bumalik yung energy mo. Parang bumabata ka. Pwedeng marami kang ginagawa na nakakatulong sa'yo sa health. So, unexpected blessing, gaganda yung katawan mo. And dahil sa nag-glow up ka, nagkakaroon ka ng transformation, pwede makatulong sa'yo na ma-recognize ka, mapansin ka. Pwede ito connect sa social media, kung nagkakaroon ka ng documentation, hindi na-document mo yung progress mo. Unexpected blessing, pwedeng mapansin ka, magkaroon ka ng pagkakataon mapanood ng ibang tao. Yung transformation mo, mapanood nila. Pwede sasali ka ng isang challenge and pwede magkaroon ka ng pagkakataon na makita. More siya magkaroon ka ng pagkakataon, magbigyan ng spotlight. Yung parang mapansin ka, makita ka. Kaya panta ka ng collaboration. Pwede magkaroon ka ng collaboration sa mga tao sa malayo, like overseas. Kung freelancer ka, pwede magkaroon ka ng maraming clients na galing pa talaga sa malayo. Pwede magkaroon ka ng maraming referrals kung nagnenegosyo ka, maraming buyers, maraming mag-support sa binibenta mo. Glow up. Nag-glow up ka pala. Panad ka sa stage, diba? Akit ka sa stage. Ayun. Pag-aral, bakit ka akit sa stage na yon? Dadaming views mo. Yes. Pwede magkaroon ka na ng 1, 2, 3 viral videos. Yan. Dami na nun. Diba? So, may possibility na magkaroon ka recognition. Mapansin ka nila. Makita ka nila. Malaman nila na magaling ka sa ginagawa mo. Kung ano may produkto na binibenta mo, pwede mo i-claim na maraming bibili. Meron mga taong mag-suporta sa'yo or mag-invest sa'yo. Pwede meron mga tao na talagang gusto mag-invest sa'yo. Tulungan ka financially. Tulungan ka maka-recover. Pwede yung paraan para maka-recover ka sa problema mo financial. Yung galing mo, yung talent mo. Sino importanteng tao sa'yo? Pwede yung partner mo. Pwede yung magulang mo. Mga magulang mo, number 1 supporters mo. Or kung wala kang partner, pwede siyang BFF, best friend mo. Pwede siyang lalaki, pwede siyang babae. Sa iba sa inyo, ang dalawang importanteng tao sa buhay mo, sa natitirang buwan ng taon na to, is couple. Couple sila. So, couple na yun, pwedeng nanay tatay mo. Couple na yun, pwedeng mga kaibigan mo. More or less sila couple. Malaki may tutulong nila sa'yo. Pwede matulungan ka nila sa pagnenegosyo, matulungan ka nila sa pag-asenso, matulungan ka nila sa paano ka makikilala. Para silang mga tao na pwedeng mag-extend ng tulong sa'yo kung paano ka maging financially independent. Tutulungan ka nila sa pag-ayos ng kaperahan. So, pwede may claim ako connect ka sa mga tamang tao. Tingin ko ang mga importanteng tao sa buhay mo, yung mga tao na marunong talaga pagdating sa financial. Marami kang makilala mga nagbi-business, marami kang makilala mga nag-solopreneur, freelancing. Ngayon, kung interesado ka sa mga bagay na to, pwede mo i-claim na magkakaroon ka ng mga tao na tutulong sa'yo kung gusto mong pumasok sa larangan na to. Ngayon, kung gusto mong pumunta sa social media, pwede itong mga influencer, mga tao na tutulong sa'yo kung paano ka mas makita sa online. Mas maging visibility, yan. Ganda siya. Parang bibigyan ka nilang pagkakataon na magkaroon ng platform, yan. Pwede mga importanteng taong maimbitahan ka. More lang, bigyan ka ng payo pagdating sa financial. Pwede din itong mga lawyers talaga. Mga lawyers. Yan. Pwede din itong mga tao na may alam sa financial. Accountant. Pwede din accountant. Pwede din itong mga businessman. Yan. Businesswoman. More lang siya, mga tao na makatutulungan ka sa pag-ayos ng kaperahan.
And kung may partner ka, then siya na yung partner mo mismo. Siya ang pinaka-importanting tao sa buhay mo. Pwedeng tutulungan ka din niya. Magtutulungan kayo. Makaahon. Pareho. Pero yung babae mas umaangat. Yung babae maghawak ng pera. Ngayon, general reading to kung lalaki ka nanonood. Agree ka ba? Agree ka ba sa sinabi ko? Kung lalaki ka nanonood, pinaka-importanting tao sa natitira 5 buwan, syempre, partner mo, nasa kanya pera mo. Pagtilang kita. Para lang siyang babae maraming pera. Pagkarala ko, sino to? Ngayon, dito sa pinakahuli, titingnan natin dito, ano yung possible na maging challenge mo? Ano yung possible? King of Swords. Pwede magkaroon ka ng challenge sa mga bagay na hindi mo naintindihan. More siya communication. Like, hindi mo masyado maintindihan kung anong ibig sabihin. More siya communication. Pwedeng pupunta ka sa ibang bansa, nahirapan ka sa communication. Makapag-usap sa boss mo, hindi mo makausap na maayos kasi nahirapan ka sa language. Language barrier, ang tawag dyan sa English. Nahirapan ka sa communication. Kung mag-aalaga ka naman ng mga matatanda, elderly, ganun din, pwedeng nahirapan ka sa adjustment. Kung isa kang businessman or businesswoman, pwedeng mahirapan ka ng konti sa pagmamanage, pagiging leader. And kailangan mo itong aralin. Ngayon, kung pinamanahan ka ng negosyo, pwedeng naging challenge mo dito yung hindi ka pa ganun kagaling maghawak ng negosyo. More lang siya communication. Pinahirapan ka sabihin yung gusto mong sabihin. Medyo natatakot ka makasakit ng feelings ng mga tao. Pwede marami kang pagdadaanan na kailangan mo talagang maging seryoso. Maging seryoso tuloy ako. Speaking of sir kasi, ayusin nga natin. Iba naman siya nahihirapan ka i-please ang father mo. Kaka-pressure ka na maging man of the house. More to self-confidence, self-esteem. More to trust sa sarili. Ito yung mga issue na pagdadaanan mo. Ang parisyo ng card, magtiwala ka sa sarili mo. May aalis mo ang sarili mo sa mahirap na sitwasyon. So magtiwala ka sa sarili mo. Self-love. Mas ma-focus ka sa self-love sa natitirang 5 buwan. Self-love more, mamahalin mo na yung sarili mo ng todo. Pwede din yun na focus ka sa pag-aayos ng sarili mo. Mga bata, bibigay ka ng oras sa pamilya. May mga promise ka sa mga anak mo, tutuparin mo. Pwede magkakaroon ka ng bahay. Makapagpatayo kang bahay. Or makabili ka ng bahay. Pwede siyang bahay talaga. Makabakasyon ka na. Aalis ka na sa 9 to 5. Alam mo yun? Possibility lang. Para mag-resign ka na para magtayo na lang ng business, mag-work ng solo, parang freelancing, entrepreneurship. More lang gusto mo ng more time sa sarili and more time sa mga mahal mo sa buhay. Like mga anak. So, yung possibility na sa natitirang 5 buwan, makita mo sarili mo na busy-busy ka sa pag-asikaso ng sarili mo negosyo, busy ka sa pag-asikaso ng mga papeles, kung umalis ka sa company, or busy-busy ka sa pagpaplano kung anong gagawin mo sa mga susunod na taon. Nag-iisip ng mga bagay na magandang gawin. Pwede din bakasyon. Pwede magkaroon ka ng time makapagbakasyon para lang makapag-isip kung ano yung pinakagusto mong gawin sa susunod na taon. Parang preparasyon na sa paparating na taon. Pwede kailangan mo taga ng bakasyon. Pwede. Parang dito nakaka-relax ka na. Alam mo, itsura niya, parang galing ka sa matinding hirap and then may nag-rescue sa'yo o nirescue mo sarili mo. Pagkatapos puro pamamasyal, pag-enjoy, puro mga
Alam mo yung pag-aasikaso ng papeles. The Seven Stars, Sisters, Birthing Creations, Tapestry of Life, Expression. Puro babae, diba? Parang mga babae nagsasayawan. Hindi magkaroon ka na maraming mga kaibigan or maraming mga support ng gagaling sa feminine. Pwede din na mahanap mo yung passion mo. Mahanap mo yung bagay na talagang gusto mong gawin. Pwede yung arts, pwede siyang skill, pwede din siyang pagsasayaw, pwede. Pwede lumabas ang creativity mo. Mas maging creative ka. More siya sa passion. Wala siguro akong add sa reading, group number 3. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste!